Sa gitna ng Sibuyan Sea nakatago ang isang isla na maituturing na hiyas ng kalikasan, ang Sibuyan Island sa probinsya ng Romblon. Kilala ito bilang The Galapagos of Asia dahil sa napakayamang biodiversity na halos hindi pa naapektuhan ng modernong mundo. Taon-taon, dinarayo ito ng mga turista, ngunit para sa mga mountaineers may isang dahilan kung bakit ito ang tinuturing na sagradong lupain ng mga umaakyat, ang Mount Giting-Giting. So ito daw yung kampuan. Ito yung pinaka mahirap na part. First day, puro assault. Ngayong araw, susubukan ng aming grupo na akyatin ang Mount Giting-Giting na itinuturing pinakamahirap akyatin sa buong Pilipinas dahil ito ay tanyag sa pagiging matarik, batuhan, putikan at nasa kanya na ata ang lahat ng katangian ng mga bundok sa Pilipinas na amin ang naakyat. Nangahamon hindi lamang sa aming lakas ng katawan, kundi pati na rin ng isip at lakas ng loob. Kasama ang aming organizer, bumiyahe kami sakay ng bus mula Buendia, Pasay patungong Batangas Port sa Batangas City sa halagang 600 pesos bawat isa. Dito sa Batangas Port, maraming booth ang nagbebenta ng mga tiket papuntang iba't ibang pulo ng bansa. Ang pamasahe, depende sa layo ng lugar. Ang Mount Giting-Giting ay matatagpuan sa Sibuyan Island, kaya ang tiket patungong Romblon ang aming binili sa halagang 1,200 pesos ang bawat isa. May tatlong pinaka-praktikal na paraan upang marating ang Sibuyan Island. Una, sa pamamagitan ng eroplano patungong Tugdan Airport sa Tablas Island. Pagkatapos, kailangan mong sumakay ng halos 6 na oras sa ferry patungong Sibuyan Island. Pangalawa, sa pamamagitan ng eroplano patungong Rojas City sa Capiz. At pagkatapos, kailangan mong sumakay ng ferry mula Colasi Port na biyaheng Sibuyan Port sa loob ng 5 oras. At ang pangatlo ang pinili namin, sa pamamagitan ng ferry mula Batangas Port patungong Sibuyan Island. Ito na ang pinaka-praktikal na paraan para sa grupo namin dahil kinabukasan madaling araw, magsisimula agad ang aming akyat pagdating namin sa isla. Attention on deck! Kaya naman, pinili namin ang tourist class accommodation. Dahil aircon, magiging komportable ang aming pagtulog ngayong gabi at mayroon kaming lakas kinabukasan. Mga 4 PM na nang umalis ang aming sinasakyang barko mula Batangas Port. At ayon sa aming organizer, nasa 12 to 13 hours ang biyahe mula sa Pantalan hanggang Sibuyan Island. Kaya inaasahan naming makarating doon sa isla ng bandang alas 5 ng madaling araw kinabukasan. Kaya kailangan na namin magpahinga para may lakas kami bukas sa unang araw ng aming hike. Tinatawagan po ng kasi na lahat ng mga pasahero patungong Sibuyan Island. Maaari na po kayong bumababa. Maraming salamat. Mag-aalas 5 na ng umaga nang bumaba ng barko ang aming grupo. Naghihintay na rin ang aming organizer na susundo sa amin. Dito namin na-meet ang dalawa sa aming magiging guide sa pag-akyat ng bundok. Sakay ng isang van, dumiretso muna kami sa tanggapan ng DENR upang mag-register at alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa itaas ng bundok. Bago pa man kami pumunta dito, kumuha na kami ng medical certificate sa lisensyadong doktor. Patunay na kami ay fit to climb, na mahigpit namang ipinatutupad ng ahensya sa lahat ng mga nagtatangkang umakyat ng Mount Giting-Giting. Good morning po. Ako po si Rachel Montero, park attendant ng Mount Giting-Giting. Ito po yung mga rules dito ng Giting-Giting. Pag hindi nyo sinunod, violation po siya. Yung usual dito po, yung pinagbabawal talaga namin, yung basura. Kasi yung basura po namin doon, madami na po talaga. Tapos yung pagligo at paggamit ng sabon sa pinagkukunan ng tubig tulad ng bulod. Sa bulod spring, yung mga spring po kasi doon. Yun yung source ng water dito sa baba. Tapos, pagbuha po ng mga halamang gubat. Kasi nung pag-akyat po namin, meron pong
picture plan. Oo. As in, ang laki talaga, mga ganun. Tapos doon yung nakakalat na. Gumawa nila. May plano pa kayo? Tapos pagpapakain po sa mga wild na hayop tulad ng musang. Kasi paggabi po, lumalabas sila. Ako, may musang ba? Tapos yung pag-picture po sa sa Eagle Rock, sa Century 3. Kasi pinagbabawal na po namin siya kasi delikado na po doon sa yung Eagle Rock. May crack na po kasi yung likod niya. That lang. Thank you. Thank you po. Huwag kalimutan ng bayad. Good luck sa inyo, sir, ha? Matapos ang orientation at pagbayad ng 500 pesos na registration fee, bumiyahin na kami ng mga 1 oras patungong jump off. Kahit balot ng ulap sa mga panahong iyon, maaninag pa rin ang tuktok ng Mount Giting-Giting. Napapatanong tuloy ako sa aking sarili, kakayanin ko kayang akyatin ang Mount Giting-Giting? Makalipas lang ang 1 oras ay narating na namin ang jump-off area. Na-meet na rin namin ang aming organizer at ang aming guide at porter. Kasama na sa package namin ang 2 guide, ngunit kumuha pa kami ng 2 porter na sa halagang 3,500 pesos ang bawat isa sa panahong iyon. Pagkatapos ng almusal at paghanda ng mga gamit, sinimulan na namin ang day 1 ng aming hike. Lampas alas 8 na nang umalis kami sa jump-off kaya binilisan na namin ang paglalakad. So ito daw yung Camp 1. Ito yung pinaka mahirap na part. First day. Puro assault. Tinatawag itong giting-giting dahil sa patusok-tusok nitong mga taluktok o jagged ridgeline. Sa aming mga Hiligaynon, ang giting-giting ang tawag sa mga ngipin ng lagari na siya rin namang kalintulad ng tuktok ng bundok na ito. Sa puntong ito, napasok na namin ang kakahuyan, hudyat na nasa paanan na kami ng bundok. Di tulad ng traditional trail na magmumula sa DNR, tinahak namin ang Ulangot Tampayan Trail Traverse, kung saan magtatapos kami sa DNR office. Mabilis pa ang aming pacing sa mga sandaling ito hanggang sa marating namin ang tinatawag nilang River Cross. Dito malalaman daw ng mga guide kung meron bang kakayanan na matapos ng mga mountaineer ang giting-giting. Itong ilog na rin na ito ang tanging source ng tubig kaya sinamantala na ng aming mga kasama ang kumuha ng baong tubig, pangluto at panginom. Nagsimula na ang aming kalbaryo pagtawid ng ilog dahil walang katapusang ahon ang aming mararanasan. Giting-giting Romblon. Panipis na ng panipis ang hangin kaya medyo hirap na ang aming paghinga sa mga puntong ito. Ilan ang heart rate mo? Ano na sir? Nag-normalize na. Kanina nag-ano ko 170. 170? 8? 170 lang sir. Ako nag-172. Hanggang marating namin ang open area kung saan makahihinga kami ng maayos. Ngunit malayo-layo pa ang aming aakyatin upang marating ang campsite. Lampas alas 11 na marating namin ang Camp 1, pero ayon sa aming guide, medyo maaga pa ito kaysa sa pangkaraniwan. Ay, Camp 1.
It's already 11:13. Usually mga anong oras dumarating dito sa Camp 1? Anong oras? Mga ang iba 12. Sa puntong ito, may lakas pa kami magbiruan pero makalipas lamang ng ilang oras ay pahirap na ng pahirap ang trail. Hanggang sa marating namin ang tanawin na parang eksena sa pelikula, para kaming napunta sa ibang dimensyon na palilibutan ng mga kakaibang puno, malalaking bato, at magagandang tanawin. Ano? Existing altitude? 848 sir. 849. 849 meters above sea level. It's 12:38. Dito muna tayo. Lunch. Malalim yan ah. Malalim ng bagsak ng falls na yan. Dahil sa ganda ng paligid, minabuti naming doon na rin mananghalian. At pagkatapos ng ilang minutong pahinga, sinimulan na rin namin ulit ang pag-akyat patungong Camp 2. Papunta tayo ng Camp 2, no? Yes sir. Pero panay assault na to. Siguro mga nasa ano to? Assault 85 degrees. 87. Lapit na Camp 2. 10 minutes. Pero pinulikat na si Chris. Lagyan mo na. Lakad lang. Hanggang Camp 2. Lapit na. Pagkatapos ng mahigit 6 na oras na pag-akyat, narating na namin ang Camp 2 ng mga bandang alas 2:30 ng hapon. Ngunit may matindi pa pala kaming pagdadaanan bago tuloy ay marating ang campsite kung saan kami magpapalipas ng gabi. 9/9 ang difficulty rating ng Mount Giting-Giting, ang pinakamataas na grado ng hirap sa mountaineering standard sa Pilipinas. Hindi lamang ito dahil sa taas o layo ng ruta, kundi sa matatarik na reach, mga technical na rock scramble at walang humpay na assault na nangangailangan ng lakas, balanse at mental toughness. Ang bawat hakbang dito ay isang laban at hindi sapat ang pisikal na lakas lamang. Kailangan na buo ang loob, matalas ang isip at handa kang harapin ang matinding pagod, gutom at panganib para makarating sa tuktok at makabalik ng ligtas. Unang araw pa lang pero nangangamba na ako kung matatapos ba namin ang Mount Giting-Giting. Gayong nahihirapan na kami sa punta pa lang sa campsite. Ngunit matagal-tagal din namin pinaghandaan ito. Matinding training ang pinagdaanan namin bago kami sumabak dito. Kaya wala nang atrasan, kailangan namin ituloy hanggang dulo. Aray. Kapasok yan. Kaya yan. Giliw mo. Ano ba naman? At sa ikaliwang hawak ni Chris sa bato, bumigay ang kanyang mga tuhod. Tapos magmumotor ka sa Miyerkules, magko-commute na lang ako pa uwi. Wow. Bigat din yan eh. Ibang ko na muna yun dun. Grabe no, doon tayo nang galing kanina. Yes sir. Pag tumakbo, wala na. Mapag natukod, ayos to. Ang hirap sa pag-akyat ay panandali ang naiibsan sa tuwing nakikita namin ang kagandahan ng kapaligiran. Kaya minabuti naming tumigil at magpahinga para namnamin ang aming mga nakikita.
patag yan dyan, kuya? Ang patag. Patagilid. Walang patag dito. Ayun yung patag. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ang sabi ng aming guide, meron pa kaming isang assault na madadaanan bago tuluyan marating ang campsite. Papahinga na lang. Just na-sort out of bago ang campsite. Mabilas. Finally, ito na yung Mag-aalas 5 na nang marating namin ang camp 3 kung saan kami magpapalipas ng gabi. Maliit lang ang campsite na ito, halos hindi magkasya ang aming mga tent. Tinanong ko kung paano nagkakasya pag marami ang umaakyat. Karamihan daw ay mga hamok lamang ang gamit. Ito tayo magpapalipas ng gabi, no? Yun lang. Welcome to country. Hey. Ay, meron sa baba, meron sa baba. Oh, eh. Darcy, Camp 3. Nagsimula na magluto ang aming mga kasama at kami naman ay nag-set up na ng aming mga tent. Pagkatapos ng hapunan, nagpahinga na kami para makabawi ng lakas dahil kinabukasan ang totoong laban. Check ha, 12:53. Start na ng day 2 hike. Ready na. Hello. Are you my family? Hindi pa man nakabawi ng lakas, kailangan na namin magsimula ulit. Kailangan namin makarating sa tuktok bago pa man ang bukang liwayway. Malakas ang hangin, makapal ang hamog at pabugso-bugso ang ulan. Ngunit mahaba-haba pa ang kailangan naming tahakin. Tanging ang mga liwanag lamang na nagmumula sa aming mga headlamp ang nagsisilbi naming gabay. Unang sabak pa lang malalaking bato na ang kailangan naming akyatin. Dagdag pahirap pa ang mga gamo-gamo na naaakit sa aming mga ilaw. Hanggang sa madaanan namin ng crash site. Crash site ng? Private play. Nandiyan pa yung ano. Yung gulong. Ayon sa website ng Aircraft Accident Archives, isang Britten-Norman Islander, isang maliit na eroplano ang bumagsak sa kabundukan ng Giting-Giting noong August 28, 1991. Patungo sana ito mula Maynila papuntang Mactan at Zamboanga, ngunit hindi nakarating sa paroroonan. Siyam ang nasawi sa insidente at nanatili itong isang tahimik ngunit matinding paalaala ng panganib na maaaring hatid ng kalikasan. Pagkatapos ng trivia mula sa aming guide ay nagpatuloy na kami sa pag-akyat. Mas mahirap ang ruta mula Olango papuntang Tampayan. Mas mahaba ang lakaran, karaniwang inaabot na 3 araw at 2 gabi. Ngunit sa kaso namin, ginawa lamang namin itong 2 araw at 1 gabi. Mas mapanganib dahil pababa ang knife edge at 90-degree wall. Kapag basa ang mga bato, delikado. Mas pagod kami pagdating sa pinakamahirap na bahagi dahil mas matagal ang hike, mas marami kaming dalang pagkain at tubig, mas mabigat sa likod. Mahigit 4 na oras na ahon sa gitna ng dilim, sa makapal na hamog at malakas na hangin ang aming sinuong, walang katapusang rock climbing. Hanggang sa makarating kami sa itaas na bahagi kung saan damang-dama namin ang lamig sanhi ng malakas na hangin at makapal na hamog. May mga pagkakataon na kailangan naming tumigil, umawak o magtago sa bato para hindi matangay ng malakas na hangin, sapagkat sa magkabilang gilid ay malalim na bangin.
Sa bawat segundo ng aming pag-ahon, kapiling namin ay pawang bangin at ulap. At ilang sandali na lamang ay mukhang tanaw na namin ang aming destinasyon. Kanan o kaliwa? Sa kabila. Sa kaliwa. Ayun! Yes, sir. Destination reached. Pagkatapos ng ilang oras na walang humpay na ahon, sa gitna ng matatarik na bangin, makakapal na ulap at malalakas na ihip ng hangin, sa wakas narating namin ang tuktok ng Mount Giting-Giting. Congratulations, sir. Brats Jesus. Welcome to the summit. Summit na, ito na. Scholar, thank you po. Congrats, Chris. Thank you, sir. Darcy, congrats. Nice. Hindi man kami napagbigyan masilayan ang kabuuan mula sa tuktok, nabalot man ng ulap ang tanawin, tila may dalang pag-asa ang liwanag ng bukang liwayway. Sa likod ng dilim at pagod, ipinamala sa amin ng umaga ang tunay na anyo ng tagumpay. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pag-abot ng tuktok, kundi sa kung paano ka makabalik ng ligtas at buo sa lugar kung saan ka nagsimula, sa patag. Kung mahirap ang pag-akyat, doble naman ito ang pagbaba. Ang unang pagsubok sa pagbaba, ang kinatatakutang 90-degree wall, na ayon sa aming guide, ay mas mahirap itong gawin pababa. Ano guys, kung gaano kalalim yun guys. Advance po sir yung kanan paa. Kanan sir tayo. Yan, una, yan dyan. Okay. Tapos ano, yuko ka konti sir. Sa ilalim sir, may mahawakan dyan sa ilalim. Tudloan arda ang kan. Ang habiran da sa kan. Ar, saka ka si babaw, pag-ihad si sir. Dari kambig si babaw. Na. Pag ano kasi, pag nakababa daar, si sir ano, umatras ka na dito pa boss, paagihan na siya. Nabawasan ng aking takot nang makitang nakalampas na sa panganib ang aking mga kasama. Pag nakalampas ka dyan, okay ka na. Ka na madudulas. Samantala, ramdam ko ang panginginig dala ng pinaghalong takot at lamig ng klima sa taas. At ang tanging nasa isip ko na lamang ay bahala na. Ina nga ba itong aras sa may braso mo? Mahawiran na dra, na may kawang na dra. Matibay na. I-stretch mo na yan sir, papunta kay ER. Yung ano, yung kaliwang kamay mo sir, i-advance mo dun sa may ulo banda ni ER, hawakan yan dyan. Yan, tapos i-stretch mo dun sa may paa niya mismo. Abutin mo yung sa may paa niya, yan yun, sa may kamay. Yan dyan. Alalay ER ang kawang sige, baka ubos. Sige, baba pa sir, dahan-dahan lang. Sige pa, dahan-dahan lang. Sige pa sir, malapit na. Kunti na lang, mga 3 inches. Mahirap. Tulakan ang rambag, kay mahuga na nga posisyon na siya. Delikado na, kay medyo ano. Naga ka lang, bakan. Para makita mo yung dadaanan mo sa harap na to.
Pwede na yan sir, para ingatan lang yung bag na hindi mauntog ha. Kasi delikado yan. Kunting bump lang yan. Mag-ano talaga yan. Lakas na yung impact. Sa wakas, nalampasan ko ang isa sa pinakamahirap na daan patungo sa baba. At nabawasan na rin ang kabog ng aking dibdib. Kamusta Sir Jun? Dalawa yung nginig eh. Nginig sa lamig, takot, tsaka nginig sa lamig. Pagbaba ng 90-degree wall, saka ko palang nasilayan ang ganda mula sa aming kinaroroonan. Ngunit mula rin sa aming kinaroroonan, tanaw ko ang isa pang tuktok na kailangan naming malampasan para kami ay tuluyang makababa, ang Peak of Deception. Patungo sa Peak of Deception ay madaanan mo muna ang mala-eksena sa pelikulang tanawin na ito. Welcome to Narnia sir. Astig dito eh. Lampas alas 8 na ng umaga nang marating namin ang Peak of Deception. Welcome to the Peak of Deception. Ang Peak of Deception ay tunay ngang mapaninlang lalo na para sa mga umaakyat mula sa traditional trail. Sa oras na marating mo ang Peak of Deception, aasahan mong narating mo na ang tuktok ng giting-giting. Ngunit ang totoo, kailangan pa ng mga 45 minutes hanggang 1 oras na matinding akyatan bago mo marating ang tunay na tuktok ng bundok. Ngunit dahil kami ay pababa na, tila bagang paraiso ito sa aming paningin. At para sa akin, hindi ako nililinlang ng aking paningin. Tunay niya sa bahaging ito ng giting-giting, matatanaw ang kahanga-hangang anyo ng kalikasan na mahirap mong makalimutan. Isa pang pinakamahirap na parte dito sa Mount Giting-Giting ay ang tinatawag na Kiss the Wall. Dahil sa makitid nitong daanan at tanging mga bato lamang ang iyong makakapitan, literal na kailangan mong humalik sa mga bato para lang makatawid sa bangin. Isang maling hakbang ay maaaring humantong sa kapahamakan, kaya't bawat hakbang ay kailangang kalkulado. Hindi man ako nahirapan sa parting ito, dito sa kasunod na daan, ang itinuturing kong pinaka nagpakaba sa akin ng gusto. Dito, halos hindi ko maigalaw ang aking mga binte, sanginig at lula dahil sa isang maling hakbang, bangin ang kahahantungan. Sa puntong ito, halos hindi ko na maigalaw ang aking mga binte. At ramdam ko na ang pagkabugbog ng aking mga tuhod at mga daliri sa paa. Hanggang sa marating namin ang knife edge. Knife edge. Bakit knife edge? Tusok-tusok. Ang tatalas. Ang tatalas ng mga bato.
Life Edge ay isang pinakakilalang landmark ng Mount Giting-Giting, isang matarik at makitid na ridge kung saan ang trail ay halos kasinlapad ng isang paa. Habang binabagtas ito, may bangin sa magkabilang gilid kaya't kinakailangan ang buong konsentrasyon at ang maingat na bawat hakbang. Ang mga kamay ay minsan kailangang gamitin para sa balanse at ang hangin na dumadampi ay dagdag tensyon sa bawat galaw. Kilala din ang giting-giting sa iba't ibang uri ng hayop at halaman na dito lamang matatagpuan. Ngunit ang tumawag sa aking pansin ang hermit crab na ito o komang kung tawagin na karaniwang sa dagat at matutubig na lugar lamang nabubuhay. Patunay na mula sa dagat umusbong itong bundok. Komang sa Mount Giting-Giting. Kuya Kim, ano na? Ito pa yung last peak na akit. Ang huling tuktok na kailangan naming akatin bago tuluyang makababa, ang Mayos Peak. Mayos Peak. Last peak na to ng pababa. Nandito na tayo sa Mayos Peak, last peak. At Pababa na. ilang oras na tayo naglalakad? 14 hours. 14 hours na naglalakad at mayroon pang natitirang 5 hours. 5 to 6 hours. Hello, pababa. kamusta? Sa mga gabi na tayo makakarating. Okay lang yan. Okay, pababa na tayo. Chocolate slide. Taas pa niya mga Republics. 5 hanggang 6 na oras pa. Putik, ugat, dulas. Yan ang 3 bagay na paulit-ulit naming haharapin pababa. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng aking mga tuhod, pero wala na rin namang atrasan. Kailangan naming bilisan bago pa kami abutan ng dilim sa gitna ng kagubatan. Matapos ang mahigit 20 oras na walang humpay na pag-akyat at pagbaba, nakarating kami sa DNR office. Sa kabila ng matinding pagod, gutom at puyat, masasabi naming nagtagumpay kami sa aming misyon, ang marating ang tuktok ng itinuturing na pinakamahirap na bundok sa buong Pilipinas. Isang karanasang hinding-hindi mabubura, isang kwento ng lakas, tibay at pagtutulungan na dadalhin namin sa lahat ng mga susunod pang pagsubok at pag-akyat. Dahil sa bawat pag-akyat, hindi lang bundok ang nilalampasan, kundi ang mga takot na hindi binibigkas, ang mga pagod na hindi laging nakikita, at ang katahimikang sa dulo ay nagiging sagot. Sa bawat hakbang pabalik, dala namin ang kwento ng bundok at ang kwento ng bawat isa.